Hello mga karepa, panibagong araw at panibagong galaan na naman. Hindi dapat ako aalis ngayon at gagala. Nakasulubong ko kasi sila Baby Ellie at si Mami Jessa niya kung gusto ko daw pumunta dito sa may Old Town. At dahil wala naman akong gagawin, sumama na ako. Sabado nga pala ngayon kaya maraming tao at buti na lang meron kami na parkingan. Ito nga pala sinasabi ng Old Town mga karepa. May mga bike nga pala dito na pwedeng arkilahin. Ang kaso nga lang, card ang ginagamit para mapaandar. Ginagamit nga nila to para malibot nila ang buong Old Town. At itong nga pala lugar na to ay merong castle sa loob. Kaya tara mga karepa, samahan nyo kami at pumasok na tayo. Nagagandahan nga ako sa lugar na to na kahit luma na hindi nila pinapabayaan. Talagang sobrang nagagandahan talaga ako sa mga gusali dito sa Europe. At isa pa dito ay napakalinis, sobra. Nagising na pala si Baby Ellie kaya ayun binuhat ko na. Nakasakay kasi siya sa may stroller. Nagtataka nga siya dahil kanina nasa kotse siya, pagising niya nasa ibang lugar na siya. Habang naglalakad kami, nagandahan ako sa nakita kong outfit. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga itong mga kasuotan ay nakikita ko sa movie sa may Paris. At nakikita ko rin yon sa may palabas na Titanic. Hanggang ngayon pala mga karepa, sinusuot pa rin nila yung mga ganito, no? Ito nga pala sinasabi nilang castle, pwedeng pumasok dyan pero may entrance. At dahil Sabado, sarado siya. Sa loob niya makikita niyo mga kagamitan ng prinsipe. At sa may harap nga pala ng castle, pwede magpahinga, pwede ka magpiknik ng mga kaibigan at pamilya. Naglakad-lakad pa kami para tumingin kung ano pa ang pwede namin makita sa may lugar na to. Doon sa may kabila, may nakita akong parang mga cart, yung mga 4 wheels na dipadya. Inarakila to mga karepa at hindi ko rin alam kung magkano. Baka next time na lang itatry namin. Pagkasama ko na sila paring Herbert, Roldan, saka si paring Dado. Sa ngayon kasi hindi sila nakasama, gawa nga na meron silang pasok at mamaya pang gabi ang uwian nila. Ito nga pala yung mapa at napakalawak pala ng lugar na to. Tapos magkatabi lang pala sila ng zoo. Nagpatuloy ulit kami sa paglalakad. Agad ko napansin na merong kumukuha ng parang pagkain ng mga ibon doon sa may gilid. Nilagay pala to para talaga sa mga kalapate. 2 islote nga pala ang pagkain ng mga ibon. Ihulog mo lang to sa may coin slot tapos iikot mo at abangan mo lang mahulog yung mga pagkain ng mga ibon. Tignan nyo sa Baby Ellie, excited din siya magpakain ng mga ibon. Nanghihingi agad siya. See? No, it's okay. Yeah. Sa may gilid pala nito ay merong maliit na lake. Yung mga nandito nga pala, yung mga wild duck. Yung pagkain ng kalapate ay pwede rin pagkain nila. Naglakad nga ako sa may gilid at para puntahan yung mga wild duck na nandoon. Pinapakain din siya ni ate. Hindi sila mailap mga repa dahil lumalapit talaga sila pag pinapakain mo. Duckling. Duck. Yeah. Pagbalik ko kala Baby Ellie, nakita ko na napakarami ng mga ibon at tuwang-tuwa siya sa mga nakikita niya. Yung iba nga pala ay nagdadala lang ng mga cereals. Pwede rin palang ipakain sa mga kalapati yun. Nagtawanan nga kami ni Jessa kasi bigla siya lumapit at kumuha siya ng mga cereals. Napatawa na lang si kuya sa kanya. Nang natapos namin magpakain ng mga kalapati ay naglakad ulit kami. Pumasok naman kami sa may forest. Ang galing no? Pwede pala dito mamangka. Dito pala yung mga activities nila kapag summer dito. Sinusulit nila yung summer kasi kapag winter na, sobrang haba na naman ang hihintayin bago nila ulit magawa yung mga ganitong bagay. At alam niyo ba na yung mga lake na to ay tumitigas yan mga karepa, nagyayelo yan sa sobrang lamig. Grabe, ang sarap talaga maglibot sa mga gitong lugar no. Kahit pagod na pagod ko sa may trabaho, nakaka-relax kapag ganito ang pinuntahan mo. Buti na nga lang may mga malapit na pasyalan dito sa amin. Sa paglalakad nga namin, may nakasalubong kami mga bata at meron silang kasamang tour guide. Dito nga biglang lumikot si Baby Ellie. Gusto daw niyang bumaba, gusto pala niyang maglakad kasama yung mga bata at iba pa. Kaya ayun, hinayaan na lang namin ni Jessa at binantayan na lang namin siya. Ang cute ni Baby Ellie maglakad no, para gusto ko na rin magka-baby tuloy. Tapos pag nagka-baby ako, gusto ko yung kambal. Tapos parehas lalaki. Hala, ayaw niya magpahawak sa akin. Inaalis niya yung kamay ko. Nawiwili siya maglakad. Magmula sa nilalakaran namin, nakita namin yung castle. Sabi ko kay Jessa, magpahinga muna kami dito. At mukhang nagugutom na si Baby Ellie. Iniwanan ko pala sila sa mga upuan. At doon naman ako sa may damuhan. Doon ako magkatambay mga karepa. Para habang kumakain, natatanong ko yung castle. O sige, habang kumakain ako, mag-shoutout na tayo. Shoutout po kay Johnny De La Cruz from Germany. Kay Carolina Mercadejas from United Arab Emirates. Kay James Roy from Ireland. Kay Giovanni from Simbuanga, Cebu. Kay J. Ardula from Bato Kamsur. Kay Jin Salonga from Oman Muscat. At last, kay Shin Feliciano from Morong Rizal. Pinuntahan ko na pala sila Jessa. May dumaan pala na mini train sa harap namin. Pwedeng pang bata at pwedeng pang matanda. Umiikot nga pala to sa paligid ng castle. Niyaya ko nga pala ulit sila Jessa na pumunta sa may harap ng castle. Bago kami umuwi, sasayaw muna ako sa harap. Habang sumasayaw ako, si Ellie laging sumisilip. Laging sumisilip at tumadaan sa may camera. At dito bigla kami napatakbo ni Jessa. Napatawa nga sa amin yung mga nagbabike. Ay na naman sa Baby Ellie, sumisilip na naman. Nang natapos na ako sumayaw, naglakad na kami papunta ng parking lot. Tignan nyo, mag-aalas 7 na pero may araw pa rin. Kaya magandang gumala dahil mahaba ang oras at mahaba ang liwanag. Dumaan nga rin pala kami sa may car wash. Medyo maputik na at madumi na yung sasakyan. Busy kasi si Jessa. At dahil free time namin, meron na siyang oras para maglinis ng kotse. Ako na nga pala naglinis ng kotse niya. Kunyari, kotse ko. Yan na pala yung sabon.
Meron pa pala kami natitirang mahigit 1 minuto. Kaya sinulit namin yung paglilinis ng sasakyan. Hindi na pala kami gumamit ng brush. Hindi naman kasi makapit yung dumi. At pagkatapos naman dumiretso naman kami sa may vacuum. Parehas lang mga karepa. Hinuhulugan siya ng coins o kaya tap din ng card. Parang ang sarap din magkaroon ng sasakyan. Pero pag-iisipan ko muna. Dumiretso na nga pala kami sa may grocery store. Naalala ko nga pala, wala na rin akong kape at tinapay. Wala kami dalang plastic. Biglaan lang kasi ang bili namin. Kaya ito, tamang bit-bit na lang. Pauwi na kami. Maraming salamat sa panonood.